Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 4, 2024. At narito pong muli ang programang Usapang Tol. At syempre, kasama po natin... Luzon, Visayas at Mindanao. Yes, hi, good morning, Senator Tol. Magandang umaga po, Cecil. Magandang umaga po sa ating taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw ng Lunes, March 4, 2024. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na nakasubaybay ngayon dito sa Usapang Tol. Ayan, so, nabanggit mo yung ating mga kababayan na nakasubaybay sa buong Pilipinas, at iba't ibang panig ng mundo. Tayo po, Senator Tol, nakikinig o namomonitor ng live via DWIZ Relay Station o Regional Station at maging sa mga Facebook page at social media account ng DWIZ 882. Nako, weekend. Kamusta yung weekend? Kaya kumusta dyan sa mga tiga-Naga? Napapakinggan tayo sa 95.1 FM sa Naga. At sa Tacloban po, 89.5 sa Tacloban. At sa Aliw TV, channel 23 po tayo napapanood. At okay naman, Cecil. Okay naman ang weekend natin. Marami tayong inayos ng mga papel at nagturo pa rin tayo. So, okay naman. Nakapagod lang, Cecil. Ayan, pero tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsiservisyo, Senator Tol. In fact, ngayong umaga, may mga naka-line up po tayo mga interview, particularly para kumustahin po ang pagresponde ng gobyerno sa issue ng El Nino phenomenon at yung issue, Senator Tol, tungkol dyan sa kontrobersiya sa NFA. Ayan, Senator Tol. Correct. So malalim pala itong Lunes kagad natin ngayong umaga, kaya subaybayan po ito ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakadaupang palad ko sa Quezon City nung Biyernes. Nandiyan po ako sa Barangay Holy Spirit. Ang ating kapitan, si Kapitan Star na taga Barangay Holy Spirit. Good morning, ma'am. Ayan, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin ngayong umagang ito. Senator Tol, simulan na natin ang balitaan. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong March 4, 2024, araw ng Lunes, Pangulong Marcos dadalo ngayong araw sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia. DWIZ Balita. Panukalang economic tsa-tsa na may meligrong mabasura sa Senado. DWIZ Balita. Hirit na gawing installment ang panukalang aumento sa sahod muling pinalagan ng mga manggagawa. DWIZ Balita. Panibagong aligasyon laban sa NFA binubusisina sa Senado. Mamaya, DWIZ mapapakinggan Balita. natin si Yes, Senator Senator Villar. Tol. Mapapakinggan natin si Senator Cynthia Villar, exclusive dito po sa ating programa para dito po sa patungkol sa NFA. Yes, antabayan na natin, Senator Tol, yung mahalagang panayam na yan tungkol sa issue ng NFA mula mismo kay Senator Cynthia Villar. At ang Pilipinas, abay hindi raw po dapat umasa sa pag-angkat ng baboy at yan po ay ayon sa isang mamabatas. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang
Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, arangkada na ngayong araw ang ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia, kung saan lalahok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa nasabing event, inaasahang susuportahan ni PBBM ang pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Australia sa mga mahalagang usapin gaya ng pagkapatupad ng international law sa West Philippine Sea. Inaasahang makikipagpulong din ng Pangulo kasama ang mga business leaders at magbibigay ng mensahe sa Lowy Institute. Makikipagkita rin ng Pangulo kasama ang Philippine delegation sa Filipino community. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, posibleng maging 8 ang bilang ng mga senador na bumoto laban sa Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ng ilang probisyon ng 1987 Constitution. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Senator Coco Pimentel na dapat makakuha ng 3/4 na boto upang maaprubahan ang economic charter change. DWIZ Balita. Tutol naman ang labor group na Federation of Free Workers sa panukalang installment o utay-utayin ng legislated wage hike. Paliwanag ni FFW Women's Network Vice President Arta Maines. Ito'y dahil hihina ang potential economic stimulus kapag hindi inunti-unti ang aumento sa sweldo o kapag inutay-utay ang aumento sa sweldo. Kaugnay nito ay sinusulong ng FFW na ang 150 pisong legislated wage hike para mapataas ang purchasing power ng mga manggagawa. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita. Inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sina NFA Administrator Roderico Bioco at Assistant Administrator for Operations Lemuel Pagayunan na mag-leave na muna sa trabaho. Ito'y kasabay ng gumugulong pang investigasyon sa umunoy illegal na pagbebenta ng NFA rice sa ilang mga piling traders. Ayon kay Agriculture Secretary Laurel, paraan ito para matiyak ang pagiging patas sa pagsisiyasat mula sa magkabilang panig. DWIZ Balita. Yan yung binabanggit natin, Senator Tol, na dapat ang tabayanan ng ating mga kababayan, yung mahalagang Correct. issue na yan ng NFA. Marami tayong mga itatanong mula kay Senator Cynthia Villar at kung ano yung kanyang pananaw tungkol dito. Kasi kabisado ito ni Senator Cynthia kasi yung sa RCEP law ay halos siya yung talagang pangunahing may akda. So ang tabayanan po natin mamaya at bihira po ito ma-interview si Senator Cynthia Villar ng ganitong kaaga. At ito po ay exclusive sa ating usapang tol ngayong Lunes. Yan. At kung ano ang pwedeng maging intervention ng Senado tungkol sa isyong ito. Samantala, kaugnay pa rin sa issue na may kinalaman sa agrikultura, binigyang din ni Senator Cynthia Villar na hindi dapat umasa ang Pilipinas sa imported na baboy. Ayon kay Senator Villar, matibay ang ugnayan ng mga hog producers sa institutional market gaya ng mga hotel at restaurant. Ito anya ang sagot upang hindi umasa ang pamahalaan sa imported na baboy. Sa gitna naman ito ng kinakaharap na hamon ng bansa sa ASF o African Swine Fever. DWIZ Balita. Napakarami palang issue, Senator Tol, na kinakaharap Marami. ngayon ng agriculture sector. Halo-halo na ito, pati yung sa pagkain natin, kasama na rin itong pork, kasama na rin yung mamaya malalaman natin kay Maring Sandy kung ano talaga ang presyo ng baboy ngayon sa pamilihang bayan. Pati na rin itong El Nino, nagsala-salabat na ito. Yan, oo, pati yung issue niya ng El Niño phenomenon, food security, Senator Tol, ano ang hakbang na ginagawa ng Department of Agriculture para matiyak na mayroon pa rin tayong sapat na supply ng pagkain dahil marami sa mga Correct. pananim, Senator Tol, ang ang talaga namang tuyot na hindi na talaga mataniman merong mga, kung di ako nagkakamali, Bitak-bitak na ang lupa, Cecil, maraming mga lugar na bitak-bitak na ang lupa at kailangan talagang pag-usapan to. So pag-uusapan natin mamaya ngayong umaga yung isa sa pinaka-controversial ngayon, yung pagbenta ng National Food Authority sa libu-libong bag ng bigas sa mga traders ng walang proseso ng bidding. Itatanong natin mga kababayan, may anomalya ba na nangyari sa National Food Authority? Mag-text po sa hotline o mag-comment sa ating Facebook Live.
Yan. At nababanggit mo, Senator Tol, itong ating mahalagang panayam kay Senator Cynthia Villar dahil nasa ating linya na po ng komunikasyon si Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food. Yan. Good morning, ma'am. Good morning, Senator Cynthia Villar. Ma'am, magandang umaga po. Yes. Good morning po, Senator Villar. Good morning, ma'am Cynthia. Ako, salamat po sa pagkapaunlak ng maagang panayam na ito, Senator Tol. Ibig sabihin na talagang aggressive, Senator Tol, itong si Senator Villar at ang Senate sa kabuuan for this matter para tugunan itong mahalagang issue na ito na may kinalaman sa agrikultura. Yes. Kasi mag-iimbestiga na ang Senado tungkol doon sa controversial na pagbebenta ng NFA rice ng ilang traders sa ating bansa. Si Senator Cynthia ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food at siya rin ay kabilang sa nanguna po doon sa pagpasa nung law. Nasa linya naman natin si Senator Cynthia Villar, Cecil. Good morning, Senator. Ayan na. Good morning and good morning to our listeners. Magandang umaga po, Senator Cynthia. Si Senator Tol po ito. Wag po kayo magulat. May trabaho po kasi ako sa umaga. Ibang trabaho naman. Nagsa-sideline po ako, ma'am. Okay yan. Magandang umaga po. Ang issue po ngayon pinag-uusapan ay di umano mag-iimbestiga na po ang Senado at alam ko po kayo mangunguna dito tungkol po doon sa pagbebenta ng NFA rice sa ilang trader sa ating bansa. Ano po initially ang masasabi niyo po rito? Kasi pinaglib na po ni Agriculture Secretary Laurel yung mga taong involved. Talagang bawal yan kasi ang laki ng subsidy natin sa NFA and they should buy from the rice farmers. Hindi sila allowed mag-import, sila ay mamimili lang sa ating mga rice farmers at yan ay ibibigay din sa mga nangangailangan during disaster. Tayong mga government officials, bumibili tayo sa NFA para ipamigay pag may mga disaster. Yung mga local government, nabili din sila sa NFA para tulungan yung kanilang mga kababayan. It was meant to be like that. Hindi tayo nagsasubsidize ng rice purchase para ipagbili sa trader. Mali yun. Opo. At ang sabi daw po, hindi dumaan sa proseso ng bidding ang pagbebenta ng 75,000 sacks ng bigas sa halagang 25 pesos per kilo na nabibili sa sa mga palengke natin sa halagang 23 pesos. Hindi ba lugi dito ang gobyerno? Ano po initial comment niyo rito, Ma'am Cynthia, Ma'am Senator Villar? Kasi kaya mura yan, 25 pesos, kasi nga sinasubsidize ng gobyerno para dumating sa ating mga kababayang mahihirap at yung nagiging victim ng calamity na mura ang bigas. Oo. And maraming bumibili dyan ay mga government agencies at mga local government para ipamigay din sa kanilang mga kababayan na tinatamaan ng disaster at saka hindi maka-afford ng mahal na bigas sa market, kaya diyan bumibili sa NFA. In fact, ako, bumibili din ako diyan para ipamigay sa mga tinatamaan ng disaster. Unfortunately, bumili ako diyan for Mindanao, hindi na implement, kaya I had to buy another mga bagay para ipadala sa Mindanao para tumulong sa mga tinamaan ng disaster sa Mindanao. Kaya alam ko na there's something wrong also. Kaya meron po nag-complain, so maghihiring po ang Senate Committee on Agriculture and Food tungkol dito. Kailan po ito, ma'am? Para makadalo naman ako, attend ako sa hearing ninyo. Magno-notice pa kami, naayos namin yung mga papeles nung nag-complain. Oo, kasi dapat may magko-complain eh. Opo. Senator Cynthia, baka may tanong sa inyo si Cecil? Yes, okay. Yes, Senator Villar, kasi nabanggit nga po na pinapayagan naman daw ng NFA according to their guidelines itong pagbebenta ng bigas ng NFA. Pero dapat nga po hindi nga nila mabigyan ng bigas yung mga bumibili for disaster and all that. Bakit nila ibibigay sa trader? Ngayon ko lang nadinig na ipagbibili ang NFA rice sa trader. Hindi ko yan nadidinig. Alam mo, kaya nga namin pinasa yung rice tarification law kasi noong 2018 nagmahal ang bigas, pinakiusap ng Department of Finance na i-liberalize namin with tariff para maka-import ang mga
ordinary traders ng importers para dumami ang bigas pagkailangan. Ngayon, tinanggal namin ang authority to import sa NFA dahil nababalita silang kasapot sila ng trader. Silang may exclusive right to import, imbis na bumaba ang bigas, lalong tumataas at nasabi na nakikipag-sabuatan sila sa trader. Kaya tinanggal namin yung power to import sa NFA at niliberalize with tariff, at ang tariff, pumayag ako kasi ang tariff dadalhin lahat for the benefit of the small farmers. Kaya hindi ba tayo may tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund at 10 billion para mamigay ng machine at saka seeds at magturo at pautang sa mga small farmers para sila maging competitive compared to Vietnam, kasi Vietnam is producing palay at 6 pesos per kilo. Ang ating mga farmer pinoproduce ang palay from 12 to 14 pesos per kilo. Kaya ginawa namin yon, at nung dumami ang collection ng tariff on imported rice, nagpasa pa ako ng another na batas na giving financial assistance to rice farmers owning 2 hectares and below, 5,000 a year, to 1.6 million farmers. So, short At of- noon, pinatatanggal na yung NFA. Hindi ko lang Opo. pumayag dahil may 4,000 employees. Pagkatapos po namin mapasabat, nag-offer ng early retirement ang Department of Finance to NFA employees, at sabi nila kalahati ng NFA employees nag-retire. So short of saying, Senator Villar, hindi po dapat, hindi po akma sa rice tarification law yun pong ginagawang pagbebenta ng Mali yun. NFA sa private It was trader. not really meant for trader. It was meant for those victim of disasters at saka yung mga mahihirap nating kababayan na tutulungan ng kanilang local government. Oo. Ngayon lang ako nakarinig na yung bakit tayo magsasubsidize para sa traders? Negosyo nila yon at malaki kita nila doon. Meron talagang umabuso, ma'am. Ma'am, alam ko pong busy rin kayo na ngayong umaga. Napakaaga po ngayon sa Lunes at nagpapasalamat kami sa maagang paggising ninyo. Alam ko naman maaga kayo talagang bumangon, lalong-lalo na pag Lunes. Isang tanong na lang po, ma'am. Ito pong issue ngayon sa biglang pagtaas po ng presyo ng baboy dito po sa Visayas at Mindanao na umaabot na raw ngayon ng 400 piso. Dati talaga sinasabi ang live weight per kilo ay 180 lang. So, meron na naman pong isang grupo na nagsasabi na meron na naman daw parang anomalya dito. Ano po ang initial comment natin dito, ma'am? Kaya nga tayo ay ipinasa natin sa Senado yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, which will penalize the smugglers and the kartel, kasi napakalaking practice niya sa Pilipinas na kinakartel ng mga traders yung supply at para mapataas nila yung presyo kahit na ang bili nila sa mga small farmer mura lang. Kaya pinasa natin yon, and nasa bicameral conference, medyo mabagal ang Kongreso, ang House of Representatives, kinukulit ko na sila na kami ay mag-bicameral conference na para maging batas natin itong Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Tama po, naalala ko po, pinagtulungan natin yan, pinaghirapan niyo po Yeah. yan, Ma'am Cynthia Villar. Ma'am, palagay ko po, tumulong pa naliwanagan nga na ito. para ilagay dun sa batas na wag nang gumawa ng IRR. Opo, Tinitalyo na natin para ang batas. diretso. Kasi pag IRR, nawawala yung spirit of the law. Yes, Oo. yes. Correct po, ma'am. Ma'am, naririnig po tayo ngayon sa General Santos City sa 98.3 FM. Naririnig din po tayo sa Tacloban sa 89.5 FM at dito po sa Davao ay 98.7 FM. Huling mensahe na lang niyo po, ma'am. Ito bang dalawang issue ngayon ay magkahiwalay na hearing o pagsasabayin niyo na ito? Ito sa baboy at sa NFA alleged rice anomaly.
Yung sa baboy ay talagang pagpupursigidahan kung matapos ang bicameral conference ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, because that is the reason for that, I think. And nais ko po Opo. ibalita sa inyo na nung weekend na-judge tayo sa Guinness World Record na yung ating nakapag-produce tayo ng 313 dishes made of pork. Ay, oho. At Saan yan po ay yun, the ma'am? best in the world. Saan po yan, ma'am, naganap? Nabasa ko lang sa Sa dyaryo yun. Quezon City, Quezon City. sa Gateway Mall. Oo. Ayun, Kaya tuwan-tuwa tayo na congratulations. andun kami, na andun si Mayor Joy Belmonte at si Secretary Laurel at ako nung Ayun na. mangyari yon. And we are very proud of our hog farmers. Kaya hindi ako naniniwala na ganyang kamahal talaga yung hogs. Biglang nagutom tuloy ako, Ma'am Cynthia. Isang tanong na lang, final na ito, bago namin kayo pakawalan. Ano po ang dapat gawin po ng Department of Agriculture ngayon dahil last week ay 50 lang po ang probinsya na apektado ng El Nino, baka daw maging 80, halos buong Pilipinas na po. Tayo po ay ginagawa natin ang lahat para kasi hindi naman natin mai-stop ang El Nino, that is a natural calamity. Marami namang ways. Katulad po namin sa farm namin, ang aming tubig nang gagaling na sa river, kinukuha namin from the river at mas ano tawag dito, Filter, reuse, recycle. Nagdidilig na kami. Dati we rely on the Opo. rains. Ngayon nagdidilig na kami para hindi kami maapektuhan ng El Nino. At marami din silang ginagawa. Sabi nila magka-cloud seeding sila. Tapos gagawa sila ng mga nababagong technology para dumami ang tubig na manggagaling sa mga dam natin at mga river natin na hindi natin ginagawa before. So, marami pong dapat gawin ng Department of Agriculture dito para tulungan yung mga maaapektuhan ng El Nino. Ay, maraming salamat po, Senator Cynthia Villar. At sana po, wag po kayong magsasawa sa amin. Na minsan ay makukulit namin kayo pag maagang-maaga na maraming mga pumuputok na issues, lalong-lalo na sa hanay ng agriculture. Ma'am, maraming salamat at good morning, Thank you, Senator Tol at saka Cecil, at thank you sa ating tagapakinig. Okay. Maraming pong Mabuhay salamat. po kayo, ma'am. Narinig po natin si Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture, at napakasipag po, napakaagang gumising para paunlakan ang ating imbitasyon. Tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga muli, Senator Tol, at sa ating mga kababayan. Nagbabalik pong Opo, programang Usapang Tol. Nagbabalik po tayo at makakapanayan po natin ngayon ang Department of Agriculture, kanilang spokesperson, Opo. si Assistant Secretary Arnel de Mesa, Yan, tagapagsalita nga ng Department of Yan, Agriculture. kinokontak pa Tungkol- natin, Senator Tol, para marinig natin diretsa mismo sa Department of Agriculture, yung kanilang response at ginagawang investigation sa issue nga ng kontrobersiya sa NFA, at more important din, Senator Tol, yung issue sa El Nino. Kasi yung El Nino, hindi lang yan issue ng mga magasaka, yan ay usapin ng food security. Dahil maraming mga pananim na damage, Senator Tol, mga ano yan, mga pananim ng palay, taniman ng palay, taniman ng mais. Yan yung report ng NDRMC . At ayon pa sa NDRMC, Senator Tol, halos 1 billion pesos na yung naitatalang pinsala sa agrikultura nitong El Nino phenomenon. So malaman natin exactly. Tsaka lumalala, Cecil. Dati nga, sabi ko kanina, dati-rate ay 50 provinces. Ngayon, baka daw umabot pa ng 80 ayon sa pag-asa. So ilan na lang ang natitira? Ilan lang bang probinsya tayo? 85 o 83? Di So halos practically, yes. buong Pilipinas na. Oo nga, halos buong Pilipinas na yan, Senator Tol. At importante, Senator Tol, na maging maagap yung pamahalaan sa pagresponde sa isyong ito. Kasi tanda mo yung 2016, matinding drought din yung tumama sa Pilipinas noon, di ba? Yung issue na kinaharapan Correct. ng At sinasabi, Kidapawan. hindi lang ito hanggang May. Baka abutin pa ng June o kalahati ng July. At
ang maliwanag po dapat dito sa kaisipan natin, hindi lang magsasaka ang apektado rito. Apektado rin po dito ang ating mga mangingisda. Kasi lalayo, pag mainit, lalayo ang mga isda doon sa malayo na sa karagatan. Ang ibig sabihin yan, mangangailangan ng maraming gasolina para sa mga bangka, mga bangkang dimotor ang ating mga mangingisda. Mas magastos, mas mahirap mangisda. So yan yung epekto ng El Nino. At ganun din, yung mga klase natin ngayon, hindi pa nagbabakasyon ang mga bata hanggang aabutin pa ito ng July, kaya aabutin ng mas mainit sa klase. At kapag So may report tayo kay Gilbert Perdes habang hinihintay natin si ASEC ng Agriculture. Yes, bigyan daan Gilbert? muna natin itong mahalagang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Report mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Si Pangulong Marcos nakatakdang makipagpulong sa Cambodian Prime Minister. Gilbert. Nakatagdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Cambodian Prime Minister Han Manay. Ito ang magiging unang aktibidad na sasalangan ni PBBM na arangkada bandang alas 10 ng umaga oras dito sa Melbourne at alas 7 naman ng umaga dyan sa Pilipinas. Dadalo rin ang presidente sa Philippine Business Forum na susundan na meeting kay Fortescue Executive Chairman Dr. Andrew Forrest. Mula rito ay pupunta rin ang Pangulo sa kanyang susunod na aktibidad at ito yung kanyang pagdalo sa paglulunsad naman ng VICT o yung Victoria International Container Terminal. Samantala bandang alas 5:40 naman mamayang hapon oras sa Melbourne at alas 2:40 naman ng hapon sa Pilipinas ay magsasalita ang Pangulo sa Lowy Institute. Pagkatapos nito ay agad natutungo ang presidente sa Melbourne Town Hall para kamustahin naman ang Filipino community na siyang huling aktibidad ng presidente ngayong araw na ito. Hanggang Miyerkules naman, March 6, manatili ang presidente at ang Philippine delegation dito sa Melbourne. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat, Gilbert, sa mahalagang Maraming salamat, pag-uulat Gilbert. mo yan. At mahalaga rin itong pasyal ni official travel ni PBBM sa Australia at marami siyang makakapulong doon na ibang heads of state. Wala pa si ASEC Yan. de Mesa ng Department of Agriculture. Yan, inaantabayanan pa rin natin, Senator Tol. At ito pa, Senator Tol, mabalik lang tayo sa issue ng tag-init at El Nino phenomenon. According to monitoring ng Pag-asa, marami sa mga dam, actually halos lahat yata ng dam sa Luzon, Senator Tol, below normal level na. Hindi pa tayo sumasapit sa panahon ng tag-init, pero below normal level na. Marami sa mga dam, Senator Tol, bukod yan sa pangunahing source yan ng pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila, yan din po yung nagiging source ng patubig sa maraming mga pananim sa Luzon. Particularly dyan po sa Correct. area ng Central Luzon. So, Yes. matindi yung hamon na kinakaharap talaga ngayon ng sektor ng agrikultura. So, pag nagka-problema tayo sa irigasyon, sigurado, apektado na yung palay. Kasi alam mo, Cecil, dapat yung mga nag-harvest nag-ani nung palay natin noong Nobyembre, dapat Disyembre nagtatanim na uli yan. Pero anong nangyari? Dahil nga itong El Nino ay nabago, pati yung planting season. So, malaking problema natin yan dyan. Pero habang hinihintay natin si ASEC at hindi ata makontak, mag-ano muna tayo? Ating alamin kay Maring Sandy kung magkano ang mga presyo natin ngayon sa palengke at siya ngayon ay nasa pamilihang bayan sa Paco Public Market. Paborito ko yung Paco Public Market. Naku, magkano na kaya ang yung Paco Public Market, inayos namin yan nung MMDA chairman ako kasi meron tayong malapit na estero din dyan. So, Maring Sandy, nandiyan ka ba sa public market ngayon? Sino ang maswerteng tiga Si Alexa. Paco Public Market? Maring Alexa pala tayo ngayong umaga, Senator Tol. Maring Alexa. Maring Alexa Oo. tayo ngayong umaga. Si Alexa Avila. Nandiyan na ba si Good morning. Alexa? Hello Yan. po. Good morning po, Senator Francis Tolentino and Ms. Cecil Villarosa. So magandang Lunes din po sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Live po tayo ngayon sa Paco Public Market para sa mga nag-aabang ng presyo ng mga bilihin.
Para sa gulay, meron mga nagbaba, meron din namang nagtaas. So per kilo, pumapatak ang sibuyas sa 100, bawang 140, patatas 120. Yung kamatis, bumaba siya from 120, ngayon ay 80 pesos na lang per kilo. Yung carrots naman, nagtaas daw dahil onti lang yung naging supply, so from 80 pesos naging 130. Yung luya, pumapatak ng 120, talong 80, ampalaya 110, bell pepper 180, sitaw 50, and lastly yung repolyo at Baguio pechay, bumaba naman from 120 to 60 pesos. Para daw sa presyo ng karne, sinasabi na paunti-unti ang pagtaas ng presyo na umaabot ng 5 pesos kada araw dahil nagkakasakit ngayon ng mga baboy dala ng tag-init. Yung liempo pumapatak ng 360 per kilo, pork chop 320, buto-buto 300, atay 200, at longganisa 300. Sabi naman ay steady naman ang presyo ng manok na pumapatak ng 150 pesos per kilo. Tingnan naman natin yung presyo po ng isda. Steady rin ang mga presyo dito sa Paco Public Market, pero kumpara sa mga binisita ni Sandy last week, mas mataas. Yung galunggong, 200 per kilo, tilapia 150, bangus 200, bangus boneless 150 each, tulingan 240, pusit 400, hipon 560, alimasag 340. Sa bigas, marami namang pagpipilian yung mga mamimili natin dito sa Paco Public Market. Yung pinakamura natin dito, Senator and Miss Cecil, ay nasa Magkano yan? 55 pesos per kilo. 55. At ang pinakamahal naman ay nasa 70 pesos. So, steady rin daw ang mga presyo ng bigas dito na kinukuha pa nila mula sa Dagupan. Sa huli naman, yung para sa mga itlog, ang pinakamababa na dito ay 5 pesos isa or umabot ng 150 per tray. Pinakamataas na presyo nila dito is 7 pesos isa or 225 pesos per tray. Alexa, yung Yes. sa presyo ng isda, kasi kanina nababanggit ni Senator Tol, apektado rin pala yung pangingisda pagka ganitong panahon ng tag-init, El Nino phenomenon pa. Nagtaas. Nagtaas ba yung presyo ng mga isda? Kasi baka kumonti ang supply. Yes, Miss Cecil, dito sa public market, well, steady siya, pero kumpara nga dun sa mga binisita ni Sandy last week sa Galas, Mas sa mahal Pasig, mas mahal pa rin dito sa Paco Public Market. At inaasahan natin, Senator Tol, na posible pang magmahal yung presyo ng mga isda, lalo't papalapit ang panahon ng Semana Santa. Yan. Kasi iiwas sa pagkain Teka, interested ako, Alexa, sa presyo ng kamatis. Yun lang talaga inabangan ko lagi. Yung presyo ng kamatis, Senator, dati dito sa Paco Public Market, nasa 120. Pero ngayon ay bumaba daw ng 80 pesos. Kung ikukumpara natin sa last week na binisita ni Sandy, nasa 80 pesos lang din to 90 pesos yung presyo ng kamatis. Ganun talaga ang presyuhan na ngayon. Umabot pala ng 120 yan. Dati 80, Yes, Senator. 120. Ay, mataas talaga. Yung ibang gulay natin, Alexa. Para sa gulay na Alexa. nabanggit ko po kanina na yung ampalaya umaabot ng 110, yung bell pepper 180, yung repolyo at Baguio pechay, mura dito kasi dati umabot ng 120, ngayon 60 pesos na lang. Ayun. Kalahati rin ang ang ibinaba ang presyo. Itong Malaki yung binaba. ito ang sunod na tanong, Senator Tol. Sino kaya ang maswerteng Ayun. mabibigyan ng token? Para sa ating market winner ngayong Lunes, kasama ko po si Kuya Vince Gilana, tindero siya ng mga isda. Ayun, Vince Giliana, congratulations! Ikaw ang nanalo, tama-tama. Maaga ka pumasok, so meron kang premium t-shirt, meron kang sombrero at kumpleto ang gadget na binigay sa'yo ni Alexa ngayong umaga dyan sa Paco Public Market. So, kumusta mo na lang kami dyan? Kumusta mo na lang kami dyan sa mga suki natin dyan sa Paco Public Nag-feedback Market? yata tayo. Yes, Senator, very busy po ngayong umaga dito sa Paco Public Market po. Thank you, Senator Tol and Miss Cecil. Napakaganda dyan. Ay, maraming salamat, Alexa, sa iyong pagpunta sa Paco Public Market at sa pag-update sa atin sa mga presyo ng mga bilihin dyan sa isang napakaganda, napakalaking palengke dyan sa lungsod ng Maynila. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino.
ang bawat Pilipino. Told ang bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Senator Tol. Cecil, at Yan. nagbabalik po usapan tol. Sabi ng Department of Agriculture, ongoing ang kanilang investigation patungkol po dito sa di umano'y anomalya sa pagbebenta ng bigas sa National Food Authority sa mga rice traders. Kanina nakapanayam natin si Senator Cynthia Villar. Ngayon naman po ang tagapagsalita ng DA, si Asek de Mesa. Asek, maigsin na lang oras natin, pero ano yung update natin sa sinasagawang investigasyon? Magandang umaga Kasi- po, Senator Tolentino at Ms. Cecil. Ongoing pa rin po, Senator, yung review ng panel of investigators. Wala naman po binigay na deadline ng ating kalihim, pero inaasahan po namin sa madaling panahon po ay lumabas po agad ang resulta ng review and analysis para po makapag-decision agad ang ating kalihim. Kasi ang sabi ni Senator Cynthia Villar kanina, ito daw bigas na ito para talaga sa mga apektado ng kalamidad, ng mga disaster. Ngayon, binenta sa mababang halaga sa mga rice traders. So, yung pinaglib ni Secretary Laurel, yung mga taong involved, sino ang mga pumalit ngayon dito? Wala pa pong pumapalit. Ina-expect po namin ay susunod po, tatalima yung dalawang major involved po dito sa nasabing issue. Para So, po hindi pa sila naglilib. Hindi pa naglilib tong dalawa. I-check ko po, Senator Tolentino, kung meron na pong na-file na leave. Pero as of Friday po, wala pa po kaming nare-receive na information on that. So, ang tanong naman, katatapos lang namin nung palengke tour nung ating isang kasamahan dito, si Alexa sa Paco Public Market. So, kung libo-libong bigas ang nailabas ng NFA, bakit medyo mataas pa rin ang presyo ng bigas? Senator, yung pong sa monitoring namin, baka po hindi nahagip yung PACO, pero doon po sa regular monitoring natin ng 13 major markets, so yung pong palengke sa buong Metro Manila, ay bumaba na po actually ng 2 to 3 pesos from 52 to 53 pesos po ng mga nakalipas na linggo at buwan. Yung ating pong regular at well-milled ay nasa 50 pesos na po ngayon. Kaya po mas mababa ng 2 pesos. Inasahan po natin na medyo bababa pa po ng konti dahil nagsisimula na po yung harvest at magpipik po ito ngayong March hanggang April ng ating pong local harvested rice. Galing po sa ating mga magsasaka. Cecil, baka ikaw merong Yes, makakatanong Asek kay de Mesa. Kanina po, nakapanayam nga po namin ni Senador Cynthia Villar at according to her, hindi po dapat nangyayari at all. Kasi lumalabas po, pinapayagan ng NFA basta masunod lang yung guidelines, yung pagbebenta yung pagde-dispose ng lumang stock ng bigas ng NFA. Pero according to Senator Cynthia Villar, hindi po nangyayari at all na ginagawang option ng NFA na ibenta sa private trader ang bigas na kaya mura, sinubsidize ng gobyerno. Kumbaga, kung ang meron mang dapat makinabang dito, yung mga ordinaryong mamamayan. Tama po yun. Base po sa rice tarification law, ang naging function na lang po ng NFA ay mamili sa lokal po ng mga magsasaka at the price determined ng NFA Council. Natandaan po natin last year ay ginawa na po ito ng council na between 19 to 23 pesos. Yun pong dry na palay. At nakasaad din po sa nasabing batas na prioridad po na bigyan nito pong lokal na bigas, lalo na po panahon ng kalamidad, ang DSWD, ang OCD, NDRRM, at mga lokal na pamahalaan to respond nga po during calamities. Pero meron din pong mga ilang patakra ng NFA, lalo na po ng NFA, na kapag naluluma na nga po yung bigas, lalo na kung wala po masyadong kalamidad, pwede po nila itong ibenta at determine po muna yung quality ng bigas. Kaya lang, ang binabanggit ni Senator Villar, sir, hindi raw po yan akma sa rice tarification law. O kaya, bakit hindi na lang po sa mga kadiwa store sana ibinenta? Ano ho? Yan nga po yung paksa ng ginagawa pong investigasyon sa ngayon para po makita. Ang gusto po talaga ni Secretary Laurel ay lumabas ang
katotohanan hinggil po sa nangyaring issue po na ito. Opo. And one more thing pa, Sec, Senator Tol, kasi kung ibinenta ng 25 per kilo yung bigas na NFA, we have to know kung saan yan ibinenta, kasi we identified naman po yung mga private trader na pinagbentahan, pero saang lugar yan ibinenta, at kung naibenta po ng 25 per kilo, bakit nga po medyo mahal pa yung presyo ng bigas at wala po tayo nakikitang kahit tig 30 pesos man lang? Kasi lumalabas, ang laki po talaga ng kita dito ng private trader. Ano ho, Asek? Tama po yan. Isa rin po yun sa tinitingnan dahil may mga guidance din po ang NFA na pag naibenta po sa ganitong presyo ay dapat pumasok nga po to sa pamilihan ng mas mababang presyohan din. So, part po yun ng monitoring at saka review and analysis po ng ating panel of investigation. Siguro sa kaugnay pa ring issue, Asek, dahil matindi nga po yung hamon na kinakaharap ng agriculture sector. Itong issue po ng El Nino, Asek, dahil marami pong mga lugar yung matindi ang naging epekto ng El Nino, marami pong mga pananim ang napinsala, kamusta naman po ang ating food security? Maganda pa rin po yung ating supply. Last year nga po ay pinakamaganda yung harvest natin at 20.06 million metric tons at palay form. Equivalent po yan about 13.2 million metric tons ng bigas. Ngayon pong unang dalawan ng first quarter, January, February, ay umabot po to almost 600,000 metric tons yung import po natin. Karamihan po nito ay galing ng Vietnam. So in terms of stocks and supply, ay very healthy po yung ating stock and inventory ng bigas. At inaasahan po natin na ngayon pumasok na po yung buwan ng Marso ay magsisimula na rin po yung maramihang pag-aani, lalo na po rito sa Central Luzon at Northern Luzon. Kasama na po yung ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. So inaasahan po natin na maganda po yung ating inventory. Huling tanong na lang, Asek, bago ka namin pakawalan at alam namin na busy-busy ka. Itong sinasabi ngayon ng Office of Civil Defense, yung pagdedeklara daw ng state of calamity dulot ng El Nino, hindi raw kailangan. Sang-ayon ba kayo rito? Ba't hindi raw kailangan? No need to worry daw? Senator Tolentino, yung apektado po ngayon ng El Nino sa palayan po natin is only about 0.5%, 6,000 hectares, compared to about yung ating pong taniman, more than 2 million hectares. So, hindi po siya ganun ka-significant pa in terms of damage. Only about 357 million. At kung ikumpara po natin, Senator Tolentino. Kahit ang sabi ng Pag-asa ay magiging halos 80 provinces ang maapektuhan. Ganun ba, Asek? Huling tanong na lang. Naubos na oras natin. Yung 80 provinces naman po, hindi naman po lahat yun ay major rice producing. At yung ngayon nga po ay nag-harvest na rin tayo. So hindi na po masyadong apektado yung mga crops natin dahil lagi maganda naman po yung patubig, lalong-lalo na po rito sa Central at Northern Luzon. Ayun, maraming salamat, Asek de Mesa ng Department of Agriculture. Babalikan ka namin sa mga susunod na pagkakataon. Salamat sa panahong binigay mo sa Usapang Tol. At Cecil, tayo po ay malapit na magpaalam at mananalangin muna tayo, Cecil. Alam natin po yan. Yes, Senator Tol, hanggang sa bukas sa muli pong pagsubaybay nga, Senator Tol lang programang Usapang Tol. Ako po si Cecil Villarosa. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magkikita po muli tayo bukas alas 6 ng umaga dito po sa Usapang Tol. Ayan, antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Pasada Balita. Yan po ang programa, bagong programa na inyo pong susubaybayan. Kasama po si Kuyang John Ibanez. At meron pa tayo ilang segundong nalalabi, Senator Tol. Siguro basahin lang natin na mabilis itong ibang mga messages and comment nating na-receive via Facebook page, Senator Tol. Merong nakikinig sa atin from Santa Rosa City, Laguna, si Ramon Abadillo. Meron din pong nakikinig from Zamboanga City. Ito yung madalas sa binabanggit ni Senator Tol, si Maysara Iraji Mendoza. Ganon din mula sa Cavite, si Liberata Martin Bautista. At watching from Quezon City naman, si Josephine Tuazon Palayar. Ayan, marami pong salamat sa suporta sa programang Usapang Tol. Salamat.
Ayan, at maging, banggitin na rin natin, Senator Tol, itong si Jeffrey Lim na nagmo-monitor sa atin via Facebook Live at gayon din po sa ating mga kababayan na nagkasubaybay mula sa iba't ibang panig ng bansa at iba't ibang panig ng mundo. Samantala, bigyan daan po muna natin, Senator Tol, bago tayo tuluyang magpaalam, itong mahalagang mensahe mula kay Sir Edgard Cabangon, ang chairman po ng Alior Corporation. Ngayon pong March 4, 2024, Lenten Food for Thought. Life can truly be wonderful if we could all learn to love without condition, to speak without any bad intention, to give without need of having a reason, to serve without hesitation, and to care without expectation. Think good, think God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. Ayan, napaka-importanteng mensahe. At ito na talaga, Senator Tol. Hanggang bukas po muli sa ating mga kababayan na masipag na sumusubaybay sa programang Usapang Tol. Magandang umaga po. Senador Francis